Chapter 12. Sir, heto na po ang kape nyo. Sabi ni Lucy sa harap ng pinto na hawak ang kape at sinabayan pa ng 3 katok. Come in. Anang malaking boses ni Luis sa loob ng library habang nakakunot noong focus pa rin sa mga papeles na nasa mesa niya. Pinuksan naman ni Lucy ang doorknob at maingay na pumasok habang hawak ang saucer plate na may nakapatong na tasa ng mainit na kape. Kinabahan siya nang makitang nakakunot ang masungit na amo. Naisip-isip niya na sana si Ma'am Ivana na lang ang naghatid ng kape. Lumapit si Lucy sa mesa. Minuwestro naman ni Luis ang kamay sa ibabaw ng mesa. Maingat na pinatong ni Lucy ang kape at tumayo ng tuwid sa harap ng mesa. Hindi pa siya pwedeng lumabas hanggat hindi sinasabi ng amo. Kinuha naman ni Luis ang tasa at hinigop ang kape. Pero muntik na siyang mapamura nang hindi niya magustuhan ang lasa. Bakit iba na naman ang lasa ng kapeng tinimpla mo? Pabagsak na nilapag ni Luis sa saucer ang tasa ng kape. Bahagyang natapon pa nga ito. Mabuti na lang ay malayo sa mga papeles. Tiningnan niya ng matalim ang kasambahay, ilang taon ka nang nagtitimpla ng kape pumapalpak ka pa rin. Napapitlag naman si Lucy sa dumadagandong na malakas na boses at nahintakutang, hindi makatingin ng diretsyo sa masungit na amo. Sir, hindi po ako nagtimpla ng kape nyo. Si Ma'am Ivana po. Natatarantang sabi ni Lucy at yumuko. Natigilan naman si Luis at parang biglang naglaho ang inis sa mukha niya. Si Ivana ang nagtimpla ng kape ko. Di makapaniwalang tanong niya sa kasambahay. Opo sir, nagpresento po siya kanina nang makitang magtitimpla ako ng kape nyo. Kinakabahan pa ring sabi ni Lucy. Ganun ba? Bakit hindi mo sinabi agad? Inis pa ring sikmat ni Luis at muling dinampot ang kape na medyo nabawasan pa dahil natapon. Sayang lang. Muli niyang hinigop ang kape at ninamnam ang lasa habang nai-imagine niya si Ivana na nagtitimpla ng kape niya. Tumango-tango siya. Hindi naman talaga masama ang lasa. Masarap pala ang matamis na kape. Napanganga si Lucy nang makita ang ginagawa ng amo. Hinigop uli nito ang kape at tila sarap na sarap pa. Samantalang kanina ay halos murahin na siya. Sir, antag ni Lucy sa amo. Tumingin si Luis sa kasambahay na naghihintay. Sige na Lucy, pwede ka nang lumabas. At sabihin mo kay Ma'am Ivana mo na puntahan ako dito sa library. Utos niya at muling hinigop ang kape. Tumango-tango naman si Lucy pero hindi pa umalis sa harap ng mesa. Kumunat ang noo ni Luis. Ano pang tinatayo mo dyan? Sir, yung kape nyo po, papalitan ko na lang po. Sinabi ko ba, iwan mo na sa akin tong kape at uubusin ko pa. Sige na lumabas ka na. Masungit na sabi ni Luis. Opo, lalabas na po. Tumalikod na si Lucy at halos takbuhin ang pinto para makalabas. Hindi talaga niya matagalan kaharap ang masungit na amo. Mabuti nga ay gumanda ang mood ng malamang si Ma'am Ivana ang nagtimpla ng kape, iba talaga ang karisma ni Ma'am. Paglabas ni Lucy sa pasilyo ay nakita niya si Ma'am Ivana na nasa sala at prenteng nakaupo sa couch at nagse-cellphone. Nilapitan niya ito. Ma'am, pinapapunta po kayo ni Sir sa library. Nagangat ng mukha si Ivana kay Lucy at ngumiti. Okay. Tumayo na siya at nag-excuse kay Lucy at tinungo na ang library kung nasaan ang asawa. Dali-dali namang pumunta si Lucy sa kusina para ibalita sa mga kasamahan ang nangyari sa library. Napaawang ang labi ko nang mabasa ang mga papel na binigay sa akin ni Mommy na galing sa bangko. Bayad na raw ang utang namin na 8.5 million pesos. Nasa amin na rin ang titulo ng bahay at lupa. Tumingin ako kay Mommy na nasa tabi ko at ngiting-ngiti. Paano nangyari to Mommy? Saan po kayo kumuha ng pera? Huwag niyong sabihin ng utang na naman kayo. Sunod-sunod kong tanong. Ano ka ba anak? Siyempre hindi no. Ang asawa mo ang may gawa niyan. Pinayaran niya ang lahat ng utang natin sa bangko. Kaya wala na tayong puproblemahin pa. Atin na ang bahay na ito. Masayang sabi ni Mommy. Si Luis po, pinayaran niya ang utang natin sa bangko. Di makapaniwalang tanong ko. Oo nga, si Luis nga. Sino pa ba ang asawa mo? Napakurap-kurap ako. Pero Mommy, paano nabayaran ni Luis? I mean paano niya nalaman ang utang natin? At kailan niya binayaran? Ganito kasi yun anak, last week nagpunta siya dito sa bahay para kamustahin kami ni Daling. Nagdala pa nga siya ng mga pagkain. Nakita niya hawak-hawak ko yung mga papel galing sa bangko at mukha akong problemado.
Hayon, tinanong ako ng asawa mo. Sinabi ko naman ang totoong problema. Tapos sabi niya siya na daw ang bahala at wag na raw tayong mag-isip. Tapos nagulat ako noong nakaraang araw tumawag ang bangko. Bayad na nga raw ang lahat ng utang natin at binalik na ang titulo sa atin. Kinikilig na kwento ni Mommy. Nakangangang tinitigan ko ulit ang papel. Hindi ko inaasahan na gagawin yun ni Luis. Pero naiisip ko rin naman na humingi ng tulong sa kanya. Yun pala naunahan na niya ako at ni hindi man lang niya sinabi sa akin. My God! Napakalaking tulong nitong ginawa niya sa amin. Napakagatlabi, ako at naluha. Pero pinipigilan kong pamatak ang luha. Mamaya kakausapin ko si Luis. Hindi talaga ako nagkamali na ipakasal ka sa kanya anak. Para tayong naka-jackpot sa kanya. Mommy, pulalas ko. Hindi ko kasi nagustuhan ang sinabi niya. Kung may ibang tao lang na nakakarinig sa sinabi niya ay malamang mommy's interpret. Ayokong isipin ng kahit sino man na pinikot ko si Luis dahil mayaman siya. Abay totoo naman, para tayong naka-jackpot sa kanya anak. Kahit nga sa loto suntok sa buwan na manalo tayo para mabayaran ang utang sa bangko. Pero ngayon, para tayong nanalo sa loto. Bumuntong hininga ako, kakausapin ko si Luis. Sasabihin ko na babayaran natin siya kahit paunti-unti lang. Di ko lang alam kung kailan matatapos. 8.5 million din yun. Napakalaking halaga. Siguradong taon-taon ang aabutin para mabayaran yun. Ang importante mabayaran siya. 1 taon na lang naman gagraduate na ako. Maghahanap ako ng magandang trabaho. Anong babayaran? Tulong niya sa atin yun anak. Sabi ni Mommy. Pero Mommy nakakahiya, napakalaking halaga ng 8.5 million pesos kailangan natin siyang bayaran kahit paunti-unti. Giit ko. Gaga bakit ka mahihiya? Asawa mo na siya. Raise posibilidad ka na niya. Lalo na kapag nabuntis ka. Sikmat sa akin ni Mommy. Napakagatlabi naman ako. Di pa naman sure kung buntis ako. Wala pa namang 1 buwan mula nang may mangyari sa amin ni Luis. At hindi na nasundan yun bagamat madalas kaming mag-makeout. Pero hindi pa namin nauulit yun. Gusto ko kasing makasiguro muna. Maya-maya at dumating na si Luis para sunduin ako. Nagpaalam na ako kay Mommy at kay Yaya daling na nasa labas ng bahay at nagsasampay. Panay ang sulyap ko kay Luis habang nasa biyahe na kami pauwi sa bahay niya. Maaga siyang umalis kanina dahil may aasikasuhin daw. Kaya isa sa mga tauhan niya ang naghatid sa akin kanila Mommy, tapos tumawag siya kanina na siya ang magsusundo sa akin sa bahay. Sinilip ko ang oras sa suot kong relo. 10:00 pasado na pala ng umaga. Mahigit 2 oras din pala akong tumambay sa bahay. Muli kong sinulyapan si Luis na prenteng nakaupo sa driver seat at smooth na nagmamaneho habang hawak ng isa niyang kamay ang kamay ko. Maaliwalas ang aura ng mukha niya. Well, lagi naman kapag magkasama kami. Pinasadahan ko ng tingin ang suot niya. Naka-casual lang siya na gaya ng lagi niyang suot. Jeans at v-neck shirt na pinatungan niya ng dinner jacket. Ang lakas ng dating niya at para siyang modelo sa ganyang attire. Pero minsan nagbu-business suit din siya. Siguro kapag may importanteng meeting na dadaluhan o mga event. At gustong gusto ko kapag ganun ang suot niya. Ang powerful niyang tingnan. Ang sarap niyang kuhanan ng picture at i-post sa IG. Gwapong-gwapo ka na naman sa akin. Nakangiting sabi niya sa akin. Nakatingin siya sa akin sa rearview mirror. Nag-init ang mukha ko at napanguso. Dahil huling-huli niya akong titig na titig sa kanya. Pero hindi ko naman kinontra ang sinabi niya dahil totoo naman. Nag-iwas na lang ako ng tingin sa kanya. Tumawa naman siya at naramdaman kong tinaas niya ang kamay ko at hinalik-halikan. Napakagatlabi naman ako sa kilig. Apektadong-apektado talaga ako kapag ganito siya ka-sweet. Ay teka, may kailangan pala akong sabihin sa kanya. Mamaya na ang kilig. Tumikim ako. Siya nga pala, sinabi sa akin ni Mommy na binayaran mo daw ang utang namin. Sa bangko, sabi ko, lumingon siya sa akin at ngumiti. And, parang hindi man lang nagulat na nalaman ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko, nakalimutan ko baby. Nakangiwing sabi niya. Napanguso ako at umirap sa kanya. Tumikim siya. Galit ka ba dahil hindi ko agad sinabi? Nag-aalangang tanong niya. Bumuntong hininga ako. Hindi ako galit, nahihiya lang ako sayo. Sabi ko at sumulyap sa kanya. Ngumiti ulit siya. Bakit ka naman nahihiya?
Tanong niya at pinisil-pisil ang kamay ko. Siyempre, hindi birong halaga ang 8.5 million pesos. Tapos parang wala lang sa'yo na bayaran yun. Maraming salamat Luis. Pero wag kang mag-alala. Kapag nakagraduate na ako at nagkatrabaho na babayaran kita pero installment. Sabi ko. Saglit siyang tumitig sa akin at tumawa. Napasimangot naman ako kasabay ng pag-iinit ng mukha ko. What are you talking about baby? No way in hell na pagbabayaran kita. Tulong ko yun sa'yo. Sinabi sa akin ni mommy na importante sa'yo, ang bahay niyo dahil iniwan yun sa'yo ng daddy mo. Gusto ko ngang magtampo dahil hindi mo sinabi sa akin ang problema mo na yun. Asawa mo ko, kasalo mo ako sa lahat. Kaya kung may problema ka gusto ko ako ang unang makakaalam. Aniya at dinala ang kamay ko sa labi niya at pinupog ito ng halik. Napakagatlabi, ako. Parang may mainit na kamay ang humaplos sa dibdib ko sa sinabi niya. Sa mga ginagawa niya ay lalo akong nahuhulog sa kanya. Parang sobrang swerte ko naman na siya ang napangasawa ko. Bago kami umuwi ng bahay ay dumaan muna kami sa isang restaurant na puro Pinoy food ang nasa menu. Marami-rami na rin ang kumakain dahil malapit na ang lunch. Ako na ang pinapili niya ng orderin namin sa menu. Tinatanong ko siya kung ano ang gusto niya pero lagi niyang sinasabi na ako na daw ang bahala. Kakainin naman daw niya kahit ano pang pagkain ang orderin ko. Pinapakilig na naman niya ako. Pakainin ko siya ng isaw ng manok dyan eh. Tinawag na niya ang waiter at binigay ko naman ang order namin. Magana kaming kumakain at sarap na sarap sa mga pagkain. Sa maraming beses na nagkakasalo kami sa pagkain ay napapansin kong malakas siyang kumain. Kung sa bagay malaki siyang tao. Luis. Napahinto ako sa pagmuya nang marinig ang isang boses ng babae. Maging si Luis ay napahinto rin sa pagmuya at nilangon ang tumawag sa pangalan niya. Nilangon ko rin ito. Isang matangkad at maputing babae na mukhang modelo. Maganda siya at may pagkatsinita. Matamis ang ngiti niya sa labi, habang titig na titig kay Luis. Parang hindi niya ako nakikita. Maiksi ang suot niyang fitted dress na mababa, ang neckline na okay lang naman dahil halos wala namang makikita sa dibdib niya. Myra, sambit ni Luis sa pangalan ng babae. Bahagya akong napasimangot at parang sumama ang lasa ng kinakain ko. Hindi ko gusto na may sinasambit siyang ibang pangalan ng babae. Parang nawalan tuloy ako ng ganang kumain. Sabi ko na nga ba ikaw ang nakita ko? Oh, may kasama ka pala. New girl. Ani Myra na parang noon lang ako nakita. Bahagya pang nakataas ang sulok ng labi niya at tiningnan ako ng nangiinis. Tinaasan ko naman siya ng kilay. I'm sure isa siya sa mga dinidate ni Luis. Yeah, she's my wife. Sabi ni Luis. Napatingin tuloy ako sa kanya. Nakangiti siya sa akin at hinawakan ang kaliwa kong kamay na nasa ibabaw ng lamesa. May asawa ka na? Di makapaniwalang tanong ni Myra na naglaho ang ngiti sa labi. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa amin ni Luis at sa mga kamay naming magkapatong sa ibabaw ng lamesa. Yeah, so if you'll excuse me kumakain pa kami ng asawa ko. Malamig na sabi ni Luis kay Myra at binigyan din ito ng malamig ng tingin. Whatever. Inis na sabi ng babae sabay walk out at tumungo sa isang mesa na may nakaupong dalawang babae na mukha ring mga modelo. Lihim naman akong nagbunyi dahil hindi niya in-entertain ang babae. Tumikim si Luis. I'm sorry about that baby. Kain na tayo. Sabi niya at nag-resume na kami sa pagkain. Samubo ako ng pagkain. Sino yun? Tanong ko sa kanya sa pagitan ng pagmuya. Kakilala lang. Dati mo ring dinidate. Natigilan siya at tumingin sa akin. Nakaguhit sa kanyang mata ang pag-aalinlangan na sumagot. Dati mong dinidate no? Wag mo nang ikaila. Sabi ko at kunwaring umirap. Bumagsak ang balikat niya. Well, yeah. Pero isang beses lang kaming nag-date, simpleng date lang at hindi na naulit. Ngumuso ako. Dapat lang. At dapat ako na lang ang i-date mo. Nag-init ang mukha ko pagkasabi ko nun. Di ko nga alam kung saan ako kumuha ng guts para sabihin sa kanya iyon. Ngumiti siya na halos abot tenga. Of course baby, wala na akong ibang babaeng gustong i-date kundi ang asawa ko lang. Pinigil ko ang mangiti at dinaan na lang sa pagmuya, parang lalo akong ginanahang kumain dahil sa sinabi niya. Luis nakikiliti na ako, tumatawa ng sabi ko habang pinapapak niya ng halik ang leeg ko. Kumikiskas kasi ang papatubo niyang balbas at biguti sa balat ko.
Hindi pa ako tapos baby. Malambing na sabi niya sa magaspang na boses at mas lalo pang pinapak ng halik ang leeg ko. Pinipigilan ko siya kapag dumidiin na ang halik niya dahil baka magmarka. Kakaligo ko lang dahil papasok na ako sa resto. Pero bago pa ako makabihis ay ganito ang seremonya namin. Nakatapis lang ako ng tuwalya at nakakandong sa kanya. Natuyo na nga ang kaunting basa sa katawan ko dahil sa halik niya. Pati ang balikat, braso at kamay ko ay hindi rin niya pinalampas. Kulang na nga lang pati ang mga paa at binti ko halikan niya. Nagangat siya ng mukha at sumubsob sa ibabaw ng dibdib ko at hinalik-halikan din ito. Napakagatlabi na lang ako. Baby, sabik na ako sa'yo, saad niya na bakas sa boses ang tila paghihirap. Napakagatlabi ako. Alam kong gusto na niyang gawin na ulit namin yun. Ebidensya ang matigas na bagay na nauupuan ko sa kandungan niya. Pwede bang, maghintay ka pa? Gusto ko rin naman na gawin na yun. Pero gusto ko munang makasigurado. Bumuntong hininga siya. I understand baby, handa naman akong maghintay. Aniya at ngumiti. Mapupungay ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Hinawakan ko ang mukha niya at ako na mismo ang humalik sa kanya. Panay ang hugot ko ng malalim na hininga habang nakapamewang at nakatingin sa pinto ng closet room, kung nasaan si Ivana at nagbibihis na. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at init na init ang pakiramdam ko. Masakit din ang puson ko at masikip ang pantalon ko. Pumikit ako ng mariin at muling humugot ng malalim na hininga. Sabik na ako sa kanya at gusto ko na siyang maangkin ulit. Pero ayoko namang siyang pilitin dahil baka magalit siya at nirerespeto ko siya. Ang importante may katugon ang nararamdaman ko sa kanya. Kung ako ang masusunod ayoko muna siyang mabuntis. Ayoko munang magkaanak kami. Hindi pa ako handang may kaga sa atensyon niya. Gusto ko akin muna ang lahat ng atensyon niya. Gosh! Alas 12:45 na pala mail late na ako. Ulalas ni Ivana paglabas niya ng closet room at nakabihis na ng uniforme niya sa resto. Tumingin siya sa akin at sumimangot. Kasalanan mo kapag na-late ako. Paninisi niya sa akin at tinungo na ang vanity mirror niya at sinaksak ang blower. Ngumisi naman ako. Kung makasisi siya sa akin parang ako lang ang may kasalanan. Lumapit ako sa kanya at kinuha sa kamay niya ang blower at tinapat sa basa niyang buhok. Dati hindi sumagi sa isip ko na gagawin ko ito sa babae. Pero ngayon heto ako handang gawin ang lahat para sa babaeng ito. 3 months later, napangisi ako nang masukol na namin ng tauhan ko ang taong kanina pa namin hinahabol. Wala na siyang takas ngayon dahil napalibutan na ng 3 sasakyan namin ang sasakyan niya. Nagsibabaan na ang mga tauhan ko at nilapitan ang SUV, bumaba na rin kami ni Gordon. Mabuti na lang ay nandito kami sa kalsadang medyo liblib at kaunti lang ang mga sasakyang dumadaan. Kanina ko pa siya pinasusundan sa mga tauhan mula nang lumabas siya sa opisina niya. Nakaramdam siya na sinusundan at balak pa yata kaming iligaw at dito siya dumaan. Napangisi ako nang makita ang mukha ni Robin na namumutla at bakas ang takot. Dapat lang talaga siyang matakot dahil hindi na ako natutuwa sa kanya. Ilang araw na siyang tinatawagan ng mga tauhan ko pero puro secretary lang niya ang sumasagot at lagi siyang wala. Gusto pa yata niya ako pa mismo ang personal na kumausap sa kanya. Pues pagbibigyan ko siya. Luis. Nauutol na sambit ni Robin na namamawis na at napapalunok pa. In-adjust pa nga niya ang necktie. Robin, long time no see. Ang sabi ng sekretarya mo nasa Cebu ka daw. Nakangising sabi ko at dinukot ang kaha ng sigarilyo sa loob ng coat at humugot ng isang stick. Lumapit naman si Gordon at sinindihan ang sigarilyo ko. Hinithit ko ito at binuga ang usok sa ere. Tumawa si Robin, pero halatang ninenervyos siya. Oo, nagpunta ako sa Cebu. Kakauwi ko lang. Napataas ang kilay ko. Obvious namang lumulusot lang siya. Ang bilis mo namang makauwi, 15 minutes nandito ka na agad sa Manila. Ako ka nag-teleport, nang uuyam na sabi ko. Ngaling-ngaling ambagan ko na siya sa buwisit sa kanya. Huling-huli na nagpapalusot pa. Nawala naman ang ngiti niya at lalong namutla. Kititawag ko lang kanina sa sekretarya mo at sabi nga niya nasa Cebu ka daw. Hindi ko pa kasi natatawagan ng sekretarya ko para sabihing nakauwi na ako. Heto nga at papunta na ako sa office mo. Ninenervyos pa ring palusot niya. Matalim ko siyang tiningnan.
Natigilan naman siya at bahagyang napayuko. Wala akong oras pakinggan ang mga palusot mo, Robin. Sabihin mo na lang kung magbabayad ka o ipapakukulong kita. O baka naman gusto mong, sa ibang paraan natin ito daanan. Lumunok siya at nanlalaki ang matang tumingin sa nakabukol na baril sa tagiliran ko. Nahihintukutang umiling-iling siya. Hindi mo ko pwedeng pagbantaan ng ganito, may batas tayo. So gusto mong makulong na lang? Hindi. Bigyan mo ko ng palugit. Pangako, babayaran kita ng buo. Ilang beses ko nang naririnig yan, Robin. Sobra-sobra na ang palugit na binigay sa'yo ng mga tauhan ko. At habang tumatagal na hindi ka nakakabayad, lalong lumalaki ang utang mo. Hinithit ko ang sigarilyo at binuga habang matalim pa rin ang tingin sa kanya. Umabot na sa 300 million pesos ang utang niya sa kumpanya ko at hindi ko nahahayaang lumaki pa yun, hanggang sa hindi na niya mabayaran. Sinenyasan ko ang dalawa kong tauhan na si Waldo at Eman. Agad nilang nilapitan si Robin at hinawakan sa magkabilang balikat at braso. Wag. Pakiusap, wag niyo kong sasaktan. Magbabayad na ako. Takot na sabi niya at nanginginig pa. Napangisi naman ako. Magbabayad naman pala. Gusto pala at tinatakot pa. Napagkasunduan naming sa opisina na niya mag-usap. Nagsipagbalikan na kami sa sasakyan. Pero para makasiguro na hindi niya kami tatakasan ay sumakay sa sasakyan niya ang dalawa kong tauhan.